Resuelven, está bien. It's very. It's very. Yeah. Tabi ng maliit na simbahang ito, merong malaking monastery. So tayo'y gagala. Sa harap, nakita naming sarado siya. So sa may likod po tayo dadaan. Agoy, ang daming panggatong para sa heater po yan. Nag-iimbak na sila para sa susunod na winter. Dahil karamihan dito guys, ang heater na gamit ay panggatong po ang kanilang ginagamit para sa kanilang heater. Dito po tayo sa may likuran, papalubog na yung haring araw. At dito po ang parang likod niyan at makikita ang buong tanurin, ang buong village ni Habi. At tayo aakyat doon. Ang ganda ng faucet, oh. Parang ano yan. Dito po tayo sa may likuran. And at the same time, harapan din dahil pag nasa baba ka, ito ang mismong makikita mo. Yung view ba, pataas ng monastery. Tuwang-tuwa din ang aking hipag dahil kahit na siya'y taga dito, matagal din siyang hindi pumupunta dito. Sabi niya mga 15 or 16 years na hindi niya napasyalan ito. Hindi kita yung aming bahay. Diyan po sa may likod ng bundok na yan, ang aming bahay. Pero kita, as in talagang ang ganda guys sa personal. Ang ganda niya. Makikita ang buong village. At maidugtong ko sa tuwing vlog ako ng mga simbahan, may mga nagtatanong na may simbahan din pala dyan ng Katoliko. Opo, bali 30-34% ng population dito sa Lebanon, sa buong Lebanon ay mga Katoliko po. Dahil nga, kung sinabi mong Lebanon, ang isip ng mga tao, Muslim area po. Ganon din po ako, ganon din ang iniisip ko noon. Yun din ang pagkakaalam ko noon. Kung hindi lang ako nakapag-asawa ng Lebanese, hindi ko alam na marami din pala ang Katoliko dito. Gaya let's say ng Dubai, pag sinabi mong Dubai o mga Muslim, Dubai, Syria, mga ganon, Yemen, tapos ano pa. Oo, pag sinabi mong Arab country, ang pagkakaalam po natin ay mga Muslim sila. Yun nga po, karamihang mga, 30
4% ng population dito sa Lebanon ay mga Katoliko. At ang daming simbahan na Katoliko po. Nakakaayang maglibot dahil nga po ang area po ay kabundukan, tapos ang lamig ng simoy ng hangin, guys. Ang lamig ng simoy ng hangin. Kaya karamihang mga Lebanese na nakatira sa syudad, which is sa syudad mainit po sa ganitong summer, ay pumupunta sila dito, umaakyat sila dito sa kabundukan. So papalis na po tayo, ipakita ko lang po yung nadadaanan natin patungo sa ating bahay. Ganyan po ang itsura ng mga kabahayan, which is na ipakita ko na rin sometimes kung minsan sa ating mga vlogs. Ganyan po, mga villa maliliit. At dito ang building po, ang pinakamataas ay 3 palapag, 4 na palapag, ganun lang. Gaya nito, guys, yan. Ganyan lang po ang kataas ng mga building. Hindi gaya sa syudad na matataas, ganyan lang po. At karamihan mga villa, at ang gandang tignan ba. Ang ganda ng pagkakagawa nila. So diretso po tayo, at dito'y malapit na tayo sa bahay, guys, pero hindi pa kami lumiko sa aming bahay dahil sabi ni Habi ipapasyal daw kami at the same time ipapakita niya ang kanilang malawak na lupain. Opo, may namana yung aking biyanan sa kanyang tatay, at ngayon wala na yung mga biyanan ko, yung kanyang tatay. So ang mga lupain yun ay para na sa kanilang mga anak, which is kasali doon si Mr. Ang luwang po, yan, patuloy po tayo doon po tayo sa may paanan ng kabundukan doon. At dahil nga 5 silang magkakapatid, ang mga mister ko, so sila na ang nagmamay-ari ng lupain yun, ang luwang. Ang kaso, ang siste, hindi nila linya yung pagbubukid, yung farming, lalo na si Mr. Dahil lumaki sila dito nung mga 10 or 11 years old sila, dito sila nag-elementary, and then after that, dito na po tayo sa may kung saan yung lupain nila. Nung lumaki-laki na sila, doon na sila nag-stay sa syudad. So bali nakalimutan nila ito kung yun ang place na tinuturo ni Mr. Pero yun nga, pataas, ano ba yun, yung bundok. At naikwento ko sa inyo, guys, dito na hindi lang basta-basta doon sana tayo bababa, guys, para makita, pero hindi na kami bumaba dahil nga hindi patag. Yan nga, sabi ko dito'y mahirap. Kahit na anong lawak ng iyong lupain, mahirap din at matrabaho dahil kailangan ng bulldozer para patagin, para gawing parang rice terraces ang style ng bukirin dito. At magasta rin. At dito po kami pabalik na, at kami ginabi, at dahil mainit siya, so kumain muna kami ng ice cream. Ako'y parang nabigyan ng lollipop dyan ang itsura ko. Nag-video pa rin ako kahit na medyo hindi maganda or maliwanag. At habang ako'y kumakain, nakataas po ang ating paa. Ini-enjoy yung ating ice cream. Ginabi na tayo. Magandang pamamasyal. At dating gawi, ito yung hagdanan ng ating palasyo. Nakikita lang yung ngipin ko. Ito yung hagdanan ng ating palasyo. Okay.